Tay, matagal ka na nakatayo rito. 3 oras na. Sino bang dakilang taong darating para gawin natin ang ganito? Narito na si General Reyes! Mga Santos, makinig! Mahalaga ang depensa ng Timog Bayan. Isasagawa muli ang paligsahan sa martial arts. Simula bukas, sa umaga, ang mananalo ay itatalaga bilang puno ng bayan. Ang galing, Tay! Ang Pamilya Santos, may pag-asa na tayong bumangon! Opo, Guro. Ang karangalan na nawala kay Tito Segundo, ikaw lang ang makakabawi para sa Pamilya Santos. Anong nangyayari? Tama ang manghuhula. Ngayon, magpapakita ang lakas ng bayani para tulungan ang Pamilya Santos na bumangon. Anong ginagawa niya rito? Bakit siya nandito? Di ba yan yung walang kwenta? Oo nga! Tita Reyes! Kuya Miguel! Tay, di ba sabi nila na hindi na sila babalik sa Pamilya Santos? 18 taon na. Bakit bigla silang bumalik na yon? Mamamanghuhula! Sabi pa'y magpapakita ang lakas ng bayani. Isa lang palang salot ang dala. Kuya, maawa ka na. Hiling ko lang. Bigyan mo ng pag-asa si Migs. Tita, dalhin mo na siya. Poprotektahan ko siya. Babalik na si Linda sa Pamilya Santos. Si Migs, walang lakas. At may kapansanan pa. Hindi siya makapag-ensyayo para sa sarili. Hindi pwedeng dito na lang kami. Tita Reyes, eto na po yung pulbos. Migs, halika! Tulungan mo ko maghiwa! Lito! Saluki! Migs, benta ng benta ha. Bibigyan kita ng dagdag na karne. Para sa nanay mo. Salamat po, tita. Maawa po kayo. Bruha! Pinabigyan mo pa kami? Nabebenta ka rito? Alam mo wala si Junior Hernandez? Liga ang negosyo ko. Ano pagbigyan? Legal na negosyo. Karne nga tuba ba yan? Siyempre. Ayop! Karne ng aso yan. Karne ng aso! Mas malakas para marinig na lahat. Karmenong tupa ba talaga yan? Hindi. Ano pang hinihintay nyo? Nanloloko sa teritoryo ko! Bubugin nyo! Punyeta tayo! Bruha! Gusto mong mamatay? Tita, ingat. Naharang ko ang suntok ng Hernandez. Talaga ba? Ang suntok ng Hernandez sa Timog Bayan ay isa sa 3 pinakamalakas. Ito. Dahan-dahan. Sulit ang sikretong pagsasanay sa kanya. Lumakas ng husto ang batang to. Isang hiyas na hindi basta-basta. Matagal ko nang nakita na siya ang tagapagligtas ng bayan.
Ngayon, hinihintay na lang ang tadhana para mabuksan ang selyo sa kanang braso niya. Arte. Mag-artista ka pa. Gago! Wala akong pake kung anong diskarteng ginamit mo. Ang lakas ng loob mong banggain ng Hernandez. Lagot ka sa akin! Tara! Sabi! Layas! Bulag ka ba? Ina! Hindi na ito mapapagaling. Napakanakas ng mga Hernandez. Kapag bumalik sila, sino pa ang mapoprotekta kay Mids? Mix? Gas, uwi tayo. Balik ka sa mga Santos. Don Santos, mahalaga po ito. Binigyan diin ng general na lahat ng alagad sa Timog Bayan ay dapat sumali. Bawal tumanggi. Pampasa man ang swerte. Ngayon pa talaga bumalik. Tay, huwag nating hayaan ang basurang yan. Kuya Miguel. Haba, alam ko na. Sinadya niyo tong pagbalik para sirain ang pamilya Santos. Kuya, bata pa si Migs noon. Wala siyang kasalanan. Saka, pamangkin niyo po si Migs. Tay, huwag po kayong mapadala sa awa. 18 taon nang nakaraan dahil sa tiyo natin mahina sa laban, natalo ng mga Hernandez. Kaya sila ang naging kilala. Nitong mga taon, ang pamilya Santos ay pinahihirapan ng mga Hernandez hanggang sa di makahinga. Ngayon, sa wakas, may pagkakataon na tayong bumawi. Huwag nating hayaan ang basurang anak ni Tio na sirain ang lahat. Saka, hindi siya pwedeng mag-ensayo. Walang alam. Ang pagbalik niya ay pabigat lang sa pamilya Santos. Totohanin kita, pamangkin. Huwag kang magagalit. Kung di lang baka maantala ang pagsubok ng pamilya, hindi kita papapasukin sa pamilya Santos. Ang paligsahan ay parang digmaan. Ikaw lang? At gusto mong kumatawan sa pamilya Santos? Tama! Malupit ang suntok ng Hernandez. Nitong mga taon, dahil may koneksyon sila sa general, marami silang pinatay. Basura ka lang, mahihirapan ka pang mabuhay. Hernandez. Tama na. Alis na kayo. Isusumbong ko sa general na malubha raw si Miguel at di makakasali. Kuya, kapag umalis si Migs sa pamilya Santos, siguradong mamamatay siya. Tama na! Inay! Kuya, maluba po si Inay. Ang lunas lang ng pamilya Santos ang makakaligtas sa kanya. Malas! Kung ayaw niyong umalis, ako na ang mapapalaya sa inyo. Tiger. Linda! Tita. Tita. Linda. Nanay Mila, ang kabaitan ninyo sa akin, alam ko. Hinding-hindi ko siya bibiguin. Bakit ka bumalik? Magbabago ng pamilya Santos. Napakahalagang bagay. Siyempre, darating ako. Isa si Meg sa pamilya Santos. Responsibilidad niya ring harapin ang pagsubok na to. Kalukuhan! Babe ka lang. Alam mo ba ang martial arts? At ikaw naman, isang bata na kahit martial arts. Isang bata na kahit martial arts ay di kayang gawin. Kayong dalawa talaga, puro gulo lang sa pamilya Santos. Mali po, yan. Noong 10 na taon nang bumagsak ang pamilya Santos. Kung hindi dahil sa akin na nagpakasal sa mayaman sa Hilagang Bayan, baka ang pamilya Santos ay matagal nang tapos. Isa pa, sa mata ng general, walang palya. Kapag nalaman ng kaaway natin ang pamilya Hernandez na sinadya ninyong magsinungaling para di makasali si Migs, ang buong pamilya Santos ay lagot. Ikaw! Paano na to? Hindi pwede.
Hey, ang sabi-sabi po, may hinahanap lang daw ang general, kaya niya muling binuhay ang paligsahan. Baka po yun ang dahilan kung bakit sinabi ng general na dapat sumali ang lahat. Hindi natin pwedeng banggain ang general? Sige, magiging Santos ka na ulit. Sumali ka. Pero dahil sa'yo na, sumali siya. Kapag sumali siya at pumalya, yo tatlo ay mga salot sa Pamilya Santos. Mula ngayon, palalayasin kayo sa angkan. Buhay man, bawal sa simbahan ng Santos. Patay man, bawal sa libingan ng mga ninuno. Isa pa. Ako mismo ang puputol ng kamay niya. Para magbayad sala sa mga ninuno. Sige. Tara. Tita, huwag niyo kong idamay. Kalma lang. Di mo kailangan mapakapalaban. Basta't makarating ka sa dulo, isang round lang. Sa ganon, ang tito mo wala nang masasabi. Ang mahalaga, makabalik ka sa Pamilya Santos. Yan din ang gusto ng nanay mo. Nay, Mila. kuning mo. Itong gamot, di ba ito lang ang lunas sa nanay mo? Ang lunas sa nanay mo, marami kami niyan. Pero kung may tapang ka, manalo ka sa paligsahan. Kunin mo sa akin. Nay, kahit bumalik ako rito, baba pa rin ang tingin nila sa akin. Ang paligsahan bukas ang tanging pagkakataon nating baguhin ang tadhana. Tiyak na mananalo ako. Babalik ako para iligtas ka. Magkasabay ang araw at buwan. Oras na! Malalaya na si Migs sa selyo sa kanang kamay. Ilalabas ang lakas ng bayani. Tara! Nabalitaan mo ba? Ang pakay na general dito ay hanapin ng bayani. Mukhang totoo nga ang sabi-sabi. Tuwing 100 taon, magpapakita ang bayani sa ating bansa para tulungan tayong labanan ang mga kaaway at panatilihin ang kapayapaan. Kuya, ang katawan daw ng bayani ay tulad lang natin. Kako na yon, no? Sa kanang kamay ng bayani, may tatak ng bayani. Mayroon ka ba? Isa pa, ang bayani, kayang labanan ang sandaang tao. Hindi tulad mo, na binugbog lang ng isang tindera naging ganito. Tay, itong bayani, kung sa ating pamilya lang siya magpakita, ang ganda, di ba? Sa ganon, ang pamilya natin, hindi lang tayo makakabangon. Mapapansin pa tayo ng reyna at makakakuha ng mataas na pwesto. Kapag ganon, kahit pa ang pamilya Hernandez ay may koneksyon sa general, hinding-hindi na sila mangangahas na apihin tayo. Hindi ko inaasahan na magiging suwerte pa ang pamilya natin. Ang hiling ko lang, itong salot ng pamilya natin ay huwag magpahiya ngayon. Aba, ang saya, Don Santos. Takot ka na sa amin, kaya dinala mo ang buong pamilya mo? Mali ka, Don Hernandez. Ang malaking pamilya dapat maraming miyembro. Hindi tulad ng ibang pamilya
nakakaunti lang. At nagdala pa ng pilay. Mukhang maagang mamamatay. Buwisit! Tay, siya yun! Ewan ko kung anong daya ang ginamit niya para baliin ang braso ko. Nagtanong-tanong na ako. Anak siya ni Tito Segundo. May sakit sa ugat. Hindi marunong lumaban. Noon, si Tito Segundo ay pinatay namin. Takot ang nanay niya kay Don Santos. Kapag naging makapangyarihan na, baka mapahamak siya. Kaya dinala niya at tumakas sa probinsya. Don Santos. Matagal nang may tsismi sa mga pamilya na para lang sa reputasyon nyo, ang isang basurang di marunong lumaban ay tinago nyo sa probinsya. Hindi kaya siya yun? Kahit natakot na kayo sa amin, hindi dapat magdala ng isang walang alam na probinsyano para lang may mabilang. Di ba? Kung talagang kaya ni Don Santos ang pamunuan, bakit noon ang mga matatanda ipinasang pamumuno sa kapatid niya? Tama! Di nga tayo kinaya ni Tito Segundo. Ang mga dala ni Don Santos, ang mga bata, hindi ba't parang nagpapakamatay lang? Tama na! Sino mas malakas? Sa laban natin, malalaman. Kailangan pa bang labanan? Dahil sa basurang yan, talo na kayo. Noon, ang pamilya namin ang kumatay sa tatay niya. Ngayon, gagawin din namin sa kanya. Ang tagasuri! Hagbati, Kapitan Quinto! Ang pagsusulit ay magsisimula na. Unang round, pagsubok sa basic, lakas ng katawan at tibay ng base. Ito ang bakal ng agimat, pinanday na bato, bigat 800 libra, lahat ng kalaho, dapat buhatin ang dalawang bato at tumawid sa mga poste. Ayon sa layo ng pagtawid, tutukuyin ang marka. Kapag bumagsak sa gitna at tumama sa lupa, 0 ang marka. Sabi nila, ang bakal ng agimat ay isang meteorito. Nag-aantay lang dito sa pagdating ng bayani. Mukhang totoo nga ang paghahanap ng general sa bayani. Ano? Takot ka na? Duwag! Kama! Nandito ang mga Hernandez. Nag-aaway pa kayo? Tumahimik kayo. Ako muna! Isang hakbang! Kalawang hakbang, paksa! Probinsyano. Ipapakita ko sa iyo na yon. Ang martial arts ng Santos. Siyam na hakbang! Isang hakbang na lang sana. Don Santos, ang galing ng anak nyo. Totoo nga ang sabi-sabi. Salamat, Kapitan Quinto. Sobra naman. Carlos Santos, sa harap lang ng basurang yan ka nagpapakagaling. Wow! Ang galing! Galing! Patakad libra, 2 bato, diretso sa dulo. Sa Timog Bayan pala, may ganitong talento. Palihim akong dinala ni Tito sa general para magsanay. Kung di ko kayo talunin, edi basura na talaga ako. Matandang tanga! Ang yabang nyo! Tatalunin ang mga Hernandez! Siya pa lang inyong sagip! Para lang makabawi!
Miguel Santos, ikaw na. Anak, ipakita mo sa kanila ang tunay mong galing. Ang basurang to. Shit! Kuya! Nagawa niya nga! Ang sakit! Bakit mas masakit na yun? Nahulog sa lupa. 0. Yan lang. Sa pagsusulit, ang unang 0 sa kasaysayan! Ang mga Santos, nagkapahiya na! Ngayon, may magandang palabas na! Akala ko may binatbat, pero isa lang palang, isang walang kwenta. Tito Santos, huwag kang malungkot. Ang mga Santos, 18 taon kayong nag-ensayo at nakuha nyo man lang ang unang pwesto. Kaya lang, panghuli kayo. Ano pang ginagawa mo dyan? Halika! Wala ka bang hiya? Nakakahiya ka! Ayos lang. Walang kwenta ka! Ang kapal ng mukha mo! Wala nang kwentang kamay mo! Kahit mamatay ka pa rito, hindi ka pa rin karapat-dapat sa mga ninuno natin. Ang mga sako na ginagamit ni Mig sa training ay libo-libo ang bigat. Itong bato, 800 libra lang. Dapat madali lang sa kanya. Tatay Lito, ang tiyaga mo pangako na ipinangako mo sa akin na ang selyo sa kanang kamay ni Migs ay magiging tatak ng bayani ngayon at ma-activate ang lakas ng bayani niya. Tita, kalma lang. Ang pagiging bayani ay may matinding sakripisyo. Itong bato ng agimat ay tumutulong kay Migs na hinaan ang selyo sa kanang kamay. Tingnan mo. Bakit lumiliit ang piklat? Ikalawang round, pagsubok sa lakas. Ito ang tambol ng bakal. Tanging ang may matinding lakas ang makakapagpatunog dito. Ipagmalaki ang Republika ng Pilipinas. Itugon ninyo ang tambol ng husto. Gamitin ang tunog ng tambol. Mas maraming basag, mas mataas ang pwesto. Tangka. Ang impact ng tambol na to, di mo kakayanin. Makinig ka sa akin. Sumuko ka na. Huli pa. Kundi, yung nanay mo, wala nang lalaki. Wala na ring anak. Mamatay sa kalsada. Walang mag-aasikaso. Huwag yung saglightin! Wala kayong modo. Wala kayong respeto. Respeto? Kung magaling ka, magre-respeto sila sa'yo. Kung basura ka, magtiis ka na lang. Mix, kayo, tumigil! Sinuwerte ka lang noong huli. Pero ngayon, lakas ang labanan. Wala kang lakas, basura ka na, at bingi pa. Anong laban mo ngayon? Carlos, tama na. Huwag nang mag-abala. Probinsyano lang yan. Kahit anong sabihin mo, hindi niya maiintindihan. Carlos, ikaw na. Ipakita mo sa mga Hernandez. Opo. Magaling! Walong basak! Galing! Wala.
Ang lakas! Siyang nabasak ni Ramon. Unang pwesto. Galing! Unang pwesto na naman siya. Sa laban mamaya. Baka siya rin... Unang pwesto na naman ang anak ko! Hindi pa yan ang porte niya. Ako, wala na akong pag-asa. Ang huli, Mikel Santos. Migs, kapag nagkamali ka, mamamatay ka. Sumunod sa plano. Sumuko na. Hanggang sa huling round na lang. Pusit. Kung takot ka, sumuko ka na. Kundi, magiging katulad ka ng tatay mo. At di maganda yan. Migs, huwag kang padalos-dalos. Hindi mo kaya... Hindi, tita. Pinatay nila si tatay. At ginagamit pa nila yan para ipahiya kami ni nanay. Ngayon, hinding-hindi ako aatras. Tumahimik ka! Akala mo ba nasa palengke ka? Na may dala kang karne? Kaya mo na? Lalaban pa ba kayo o hindi? Kung hindi, sumuko na kayo. Subukan ko. Parang pagtapon ko lang ng karne. Seryoso? Seryoso? Tay, baliw na ba yan? Isang basurang tulad niya, gagayahin pa si Ramon. Magtambol ng walang hawak? Lagot! Pipigilan ko si Mix! Kalma lang. Maghintay ka lang. Tatay Lito, alam mo naman, itong tambol noon, pangpatay yan! Grabe ang impact niyan! Ilan na nga makakayanan yan! Ang selyo sa braso ni Migs, hindi pa tuluyang nabubuksan! Sigurado ka bang pag tinambol niya ngayon, walang mangyayari? Kalma lang. Kuya Miguel, ingat! Sabi ko na nga ba, basura pa rin. At nagpupumilit pa. Kay malas ng pamilya natin. Binagsak lang ng isang maliit na bato at bumagsak sa lupa. Ang pamilya niyo talaga, puro pambihira. Walang kwenta! Kay malas tulad ng tatay niya. Ang pagkakataon ng pamilya natin, sinayang niya lahat. Ang bumalik sa tambol ay ang sariling lakas ng mandirigma, lakas ng bayani. Hindi yan kaya ng ordinaryong tao. Ang seryoso ko ng kamay ni Migs ay malapit nang mabuksan. Ikadlong round, paligsahan ng pagtatanggol. Walang patakaran. Sa isang sandali, ang makatayo hanggang huli ang magiging panalo. Ang mga mahina sa unang dalawang round may pagkakataon pang bumawi. Kuya Miguel, pati kaliwang kamay mo, huwag ka na lang lumaban. Hindi, kailangan kong tapusin ang huling round para mailigtas ko si nanay. Tanga. Akala mo ba kaya mo pang gumawi? Tingnan mo yung kamay mo. Mula nang isinilang ka, tadhana mo ng maging basura. Hayop na buhay yan. Salot ka! Minamalas ka na mula pagkapanganak. Makinig ka! Sa huling laban, hindi ka pwedeng lumaban. Pag uwi natin, babaliin ko ang kamay mo para magbayad sala sa mga ninunong. Ano, may masasabi ka pa ba? Ang danggan ng Santos, dinungisan mo.
Tay, tiwala lang. Sa susunod, babawi ako para sa pamilya Santos. Kuya Miguel, kamusta ang kamay mo? Iwan ko. Parang lumiliit ang piklat at pakiramdam ko. Parang mas malakas na ako. Yung piklat sa kamay niya, bakit lumiliit? Baka tulad ko rin siya na may itinatago. Kuya, imahinasyon mo lang. Basura ka pa rin. Hinding-hindi ka aangat. Huwag nang magtagal! Sugod na kayo! Ang yabang! Sobra na! Kalma lang. Hindi ko kayo tinutukoy. Kundi ang lahat kayo ay basura. Ako naman! Di ba yan ang puno nila? Noong huli, si Ramon, nakalaban pa siya. Bakit ngayon bigla na lang... Sino ba? Laban! Sino ba? Buisit, di ba kanina, ang tapang mo? Ano? Nakita mo na ang galing ko. Takot ka na. Walang kwenta! Hindi ka pa ba nahihiya? Don Santos, bakit? Takot ka na magpadala? Baka naman takot kang mapahiya tulad ng kapatid mo. Takot ka na? Sino ang nagsabing lumaban ka? Wala akong pakialam kung mamatay ka. Pero wag mong idamay ang pamilya Santos. Tumayo ka, Carlos. Laban ka para makita ng mga Hernandez ang tunay na lakas ng isang pamilyang tulad natin. Daraminha ang laban mo sa paligsahan para sa araw na to. Ako nang bahala, tay. Pagsisisihan nila to. Ramon Hernandez, ang yabang mo naman. Ngayon, tuturuan kita ng leksyon. May karapatan na hong magyabang. Ang turingan lang ang kilala ko. Kung may galing ka, sige, suntukin mo ko. Sige, tatapusin kita ngayon! Walang kwenta. Si Carlos Santos, di ba taga Timog Bayan? Ang sikat na champion sa paligsahan. Bakit sa isang round lang di na niya kinaya? Ang yakas ni Ramon, bigla, lumakas ng ilang beses. Lagot, ang selyo ni Migs, hindi pa buong nabubuksan. Kaya niya ba? Tingnan na lang natin. Ang dali mong bumigay. Huwag kang magpanggap. Lahat, tingnan nyo to. Ito na ang huling pag-asa ng pamilya Santos. Carlos! Wala nang oras. O kaya, ang pamilya Santos, sabay-sabay na kayong lumaban. Kuya, ang pamilya Santos na yon, sino pa bang natira? Bukod sa matanda, 2 babae na lang. At ituturi mo pang lalaki ang walang kwenta? Oo nga. Huli na. Mukhang wala ng pag-asa. Kapitan Quinto,
Wala nang matira. Anunsyo na. Anunsyo ko, sa round na to, ang pamilya Hernandez... Teka! Tuka! Walang hiya! Hindi pa ba sapat ang kahihiyan? Ramon Hernandez, huwag kang magmayabang. Sinong nagsabing ang mga babae ng pamilya Santos ay di marunong lumaban? Maricel, Naku! Batang to! Paano mo siya matatalo? Bumaba ka na! Bakit di mo man lang siya pinigilan? Ako... Kailan natuto si Maricel? Baka si Tito Segundo, tinuruan din siya? Magaling, ha? Ikaw, batang to. May ibubuga ka rin pala. Mas magaling ka pa sa inutil mong kuya. Pero, mahina ka pa rin. Maricel! Mga inutil! Ako! At ikaw, ang duwag na to, kailangan pa ng babae para ipagtanggol kayo. Kayo mga Santos, puro inutil. Maricel, bumaba ka na! Di mo siya kaya! Hindi! Hindi ako susuko! Nung buhay pa si Tito Segundo, hindi kailanman sumuko ang pamilya Santos. Ang pwesto ng Santos, babawiin ko! Mix, tingnan mo to at tandaan mo. Tay, may sakit ka? Huwag ka na makipaglaban sa mga Hernandez, ha? Mix, tandaan mo, kung di ka guguluhin, di ka gagalawin. Pero pag inatake ka, papatayin mo. Isang tunay na lalaki sa gitna ng langit at lupa, ang ipinaglalaban ay ang danggal. Maliwanag ba? Matandang to, ang bagal mong matuto. Baka hanggang ngayon, di mo pa rin naiintindihan ang martial arts ng Santos. Ang pamilya Santos, sayo na ang pamumuno at umaasa ka pang makabawi? Asa ka pa. Maricel! Tinuruan ako ni Tito Segundo. Nang malubha siyang magkasakit, pinatay ninyo siya, mga traidor. Ngayon, gagamitin ko ang aral niya para sa hustisya. Gusto mong mamatay? Huwag! Ako ang lalaban sa'yo. Lalabanan kita! Walang kwenta. Napabaya lang ako kanina. Kaya mo ako nasaktan. Ang hina ng galaw mo. Parang tatay mo maagang namatay. Ang lakas ng loob mong banggitin ng tatay ko! Ano kung binanggit ko? Tandaan mo to. Akala mo ba talaga ang tatay mo ay namatay sa malubhang sakit? Ang tatay mo, ni tatay ko, 3 galaw lang. Di niya kinaya. Isang basurang walang kwenta. Ngayon, nanganak pa ng isang basurang tulad mo. Ang pamilya nyo, lahat kayo'y mga duwag. Huwag niyong siraan ang tatay ko! Ang lakas ang nagpapasya. Kung may tapang ka talaga, sige, subukan mo kong talunin. Sige, dito. Tatak nung bayani! Tatak nung bayani!
Tatak ng bayani? Siya na kaya ang tagapagligtas ng bayan? Sabi ni Tito Lito noon na basta't sa palengke, magpakabuti lang, balang araw, magiging bayani ako. Eto kaya ang tinutukoy niya. Mahal na bayani, ngayon, ang mga pirata ng Anino ay muling bumalik. Napakalakas na. Sabi nila, sa loob ng isang buwan, sa paligsahan sa hangganan, tatalunin ang Republika. Kung matalo sila, sasakupin ang 16 na lungsod ng Timog Kanluran. Pakiusap, bumaba po kayo muli. Tulungan niyo po kaming talunin ang mga pirata. General, sa paligsahan kanina, nagpakita na ang tatak ng bayani. Mabuti, nagpakita na ang langit. Ang paligsahang ito ay para hanapin ang bayani. Ipag-utos, pumunta na sa paligsahan. Opo. Tatak ng bayani. Siya pala ang tagapagligtas ng bayan. Ang galing! Galing! Di ko akalain. Ang bayani pala sa Pamilya Santos. Galing! Kuya, kaya pala kakaiba si Migs. Dahil hindi siya ordinaryong tao. Oo nga, Tay. Di ko akalain. Si Kuya Miguel pala ang tagapagligtas natin. Tay, di ko akalain si Migs ay ganito kalakas. Galing! Ang Pamilya Santos may pag-asa na. Ayos lang? Kung di lang mabait si Migs at ginamit lang ang 10%, itong gagong to. Kung makakabangon pa, malamang hindi na. 5 taon ang nakaraan. Alam na namin na ang bayani ay hinding-hindi magpapadala ng buhay. 100 taon na. Sa wakas, ang bayani ay muling bumaba sa lupa. Don Santos, binabati ko po kayo. Sa totoo lang, ang paligsahang ito ay para hanapin ang tagapagligtas ng bayan. Isusumbong ko na agad sa general. Di ko akalain. Ang bayani pala ay sa Pamilya Santos. Huwag nang sabihing makuha ang pwesto ng Hernandez. Mula ngayon, ang Pamilya Santos hindi lang maghahari sa mundo ng martial arts, kundi maghahari rin sa gobyerno. Imposible! Tay, kung siya nga talagang bayani, di kanina pa dapat patay na ako. Ano naman sa tatak ng bayani? Alam ng lahat na ang bayani ay bayani ng bawat Pilipino. Maraming tao ang napapatato ng tatak ng bayani sa kanang braso. Anong nakakagulat doon? Oo nga. Ngayon, ang mga kabataan na bagong mag-aaral ng martial arts, gusto nilang magpatato ng tatak ng bayani sa kanang braso para maging inspirasyon. Ganon pala. Kung ganon, si Ramon ay may punto. Oo nga. Kaya hihintayin na lang ang pagdating ng general para patunayan ang pagkatao niya. Basura! Hindi pa yan ubong lakas ko! Subukan natin ulit! Ano nangyari? Imposible. Imposible siya ang tagapagligtas ng bayan. Siguradong nandaya siya. Sigurado? Tama! Tay! Yung basurang yun nandaya sa akin! Hayop kang mandaraya ka. Magbabayad ka ng buhay. Hayop kang traidor ka! Papatayin kita! Anong problema? Ayaw mo matalo? Sige, suedo kayo! Para lang manalo, gagawin nyo kahit ano! Hoy, tanda! Anong sinasabi mo? Hoy, tanda! Matanda na ako. Pero di ako tanga. Isang hamak na probinsyano ni hindi marunong lumaban. At ang tatay niya pa ay isang inutil na di marunong lumaban. Sasabihin mo sa akin, sa lakas lang niya, nasaktan niya ang anak ko? Tama! Oo nga! Imposible! Kung bayani nga siya, bakit kanina
Ang hina niya. Oo nga! Miguel, anong nangyari? Hindi ko rin alam. Bigla akong lumakas. Nagpapanggap ka pa! Hayop kang traitor! Papatayin kita ngayon, salot! Para sa anak ko! Hoy, Tanda! Alis! Kundi, ikaw ang unang tatapusin ko! Hoy, Tanda! Pamangkin ko si Miguel! Pag sinaktan mo siya, sinisiraan mo na ang mukha ko! Hindi kita palalampasin! Sige, ikaw ang unang tatapusin ko! Miguel, ingat! Kuya Miguel, magtago ka! Bakit di gumagalaw yung bata? Ay, nako. Nandaya lang yan para manalo. Ano magagawa niya? Ngayon, siguradong natulala na yan. Grabe, yung bata, kinakalaban ng mga veterano. Ano to? Kakaiba. Sa balat ni Migs, parang may masamang aura. Naalala ko na, bago ang laban, palihim na ininom ni Ramon ang isang itim na pildoras. Gago! Naalala ko na! Galing yan sa bansa ng Agila. Masamang gamot ng mga pirata. Para lang manalo, handa silang mamatay. Ang pamilya Hernandez, alam lang nila na ang gamot na yan ay pampataas ng lakas. Pero pag sobra, magwawala sila. Pati ang kalaban niya, madadamay. Si Migs ba? Naapektuhan na niya? Katawan ng bayani si Migs, hindi siya madadamay. Pero ang masamang aura ay mag-aaway sa lakas niya. Hindi niya magagamit ang buong lakas ng bayani. Naku, malaking problema to. Sabi ko na nga ba, gaya ko rin siya. Gumamit ng masamang sining. Kailangan ko lang patunayan na nandaya siya at makakabawi na ako. Kapitan Quindo, pakiusap. Tawagin ang general para patunayan na bayani ang pamangkin ko. Para lahat maniwala. Teka! Huwag na ang general. Tiyak ako. Hindi siya ang tagapagligtas ng bayan. Isa lang siyang hamak na mandaraya. Malaking usapan to. Sigurado ka ba? Nakita ko siya. Tinago niya ang masamang aura. Siguradong gumamit siya ng itim na sining para magpanggap na bayani. Anong nangyayari? Bakit ako rin? Si bata niya na may gawa nito. Naipasa niya sa akin kanina. Tay, hindi naman siguro totoo yun, di ba? Carlos, sa isang salita lang ng iba, naguguluhan ka na agad. Kailan ka ba matututo na maging mas matatag? Para rin naman to sa pamilya natin, di ba? Isipin mo, itong bata, lumaki sa probinsya. Ni minsan, di pa siya nakaranas ng ginhawa. Paano kung sakali, gusto niyang yaman at karangalan at talagang nandaya siya? Kapag nalaman ng general na nandaya siya, ang pamilya natin ay mapapahamak lahat. Salot ka! Hindi to probinsya! Puro marangal ang nandito! Hinding-hindi natin palalampasin ang mga maduming gawa mo. Payo ko sa'yo, umamin ka na. Tama. Ang dangal ng sining ng Pilipinas, hindi dapat dungisan ng mga salot. Kapag ang pamilya Santos hindi nila to linawin, mula ngayon, wala na silang lugar sa ating mundo. Ikaw! Paano nyo ako hinahatulan? Itong tatak ng bayani, lumabas to mag-isa. Wala akong ginawa. Kalma lang po. Hayaan natin ang general ang mapasya. Hayaan natin ang general ang mapasya. Bantay! Tawagin ang general! Teka. Kapitan Hernandez! Kuya, dumating ka na! Tito! Kaya pala sila magkapatid. Kuya,
Kapitan Hernandez, itong probinsyanong to, para lang umangat, ginawa pa niyang peke ang tatak ng bayani at ginagamit pa ang pangalan ng bayani para agawin ang unang pwesto ng anak ko. Bigyan niyo po kami ng katarungan. Ang mga taga-probinsya, walang modo. Taga-bundok lang. Para lang sa kaunting pera, kaya niyang gawin ang lahat. Kapitan Hernandez, hindi pa po tapos ang investigasyon. Bakit? Sa tingin mo, Kapitan Quinto, mas alam mo pa sa akin? Kung ganon, ikaw na lang ang umupo. Hindi po ako nangangahas. Kapitan Quinto, kung hindi ka payag, tatanungin kita. Hayaan natin ang taong ito na gamitin ang pangalan ng bayani para bantayan ang hangganan. Paano ang bayan makakatulog ng mahimbing? Ito po. Tama po kayo. Ang panganay ng Hernandez lang na umangat sa sariling kakayahan ang karapat-dapat sa parangal ng gobyerno. Sa buong mundo, may ganyang kalokohan. Ang taong tapat, sinasabing nandaya. Yung totoong nandaya, minakaw ang parangal at nagpapanggap ang bayani. Ako. 18 taon na nating tinuruan. Si Migs na yon, ginagamit na ang lakas ng bayani. Ngayon, panahon na para sa kanya. Bawiin ang lahat. Tiwala lang, kaya niya. Napakabisa niyo, Kapitan. Saludo po ako. Ang tatay mo, namatay na. Pero ikaw, pinahiya mo ang pamilya Santos. Salot ka ng pamilya mo! Sa akin ka na lang. Huwag mo nang banggitin ang tatay ko. At nandyan ka pa rin. Nagpapanggap na mabait na anak. Basura ang tatay mo. Mas basura ka pa. Ikaw. Ang marangal na pamilya Santos, nagkaroon pa ng salot na tulad niya. Walang disiplina. Hay, dapat nating agad itakuyo si Miguel. Isipin nyo, si Tito Hernandez ay general sa hangganan. Malaki ang pusta natin. Kapag ang buong pamilya Santos ay tuluyang masira, tapos na tayo. Tay, walang ebidensya. Pinagbibintangan lang nila siya. Huwag po tayong pumayag. Oo nga, kuya. Kapag umamin tayo, hindi na tayo makakapagpaliwanag. Tama po kayo, Kapitan. Itong salot na to, matagal ko na siyang pinagdududahan. May masamang balak sila ng nanay niya. Di ko lang inasahan na para umangat, gagawin niya ang lahat. Carlos, hindi mo ba alam ang ginagawa mo? Bakit ka basta sumasang-ayon? Para sa atin to, para sa pamilya Santos. Hindi mo alam kung gaano kasama ang mga opisyal. Kapag pumayag ka, kahit wala kang kasalanan, kaya kanyang gawing may sala. At ang buong pamilya Santos ay matadamay. Hindi naman, di ba? Kung may mangyari, siya na lang ang isisi. Haba, ganito pala ang marangal na pamilya. Ngayon, nakita ko na. Ikaw, antay! Itong mandaray at suwail na bata, dakpin nyo! Itong lantang ulap, isang sinaunang sandata. Ang bayani lang ang amo nito. Kaya nitong surin ang lakas ng bayani. Darhin nyo. Tapin nyo ang batang mandaraya! Patunayan nyo! Sabi nyo, nagpanggap akong bayani gamit ang masamang mahika. Nasaan ang ebidensya? Kapitan, kailangan po ng ebidensya para makahuli. Ang ginagawa po natin ay labag sa proseso. Tinuturuan mo ba ako? Hindi po. Bata, huwag kang makyabang. Dakpin nyo siya. Mahahanap din natin ang ebidensya. Teka! Kapitan Hernandez, isa ka mang pangalawang general at ikalawang pinuno ng hukbo. Pero hindi mo dapat balewalain ang batas at maghari-harian. Ikaw na mapangahas. Bata ka pa lang. Maricel, tama na. Upo ka na. Tapat ako sa batas, kaya wala akong kinatatakutan.
Wala kang ebidensya. Bakit mo siya huhulihin? Ang batas ng Republika ng Pilipinas. Kailan pa naging batas ng pamilya Hernandez na pwedeng baguhin at gamitin ayon sa gusto mo? Ikaw! General, may batas ang bayan. Uhulihin lang dahil sa salita. Hindi kami papayag! Kung ganon ang gobyerno, pwede nang basta-basta humuli at magpasya ng kamatayan. Wala na bang batas? Bullshit! Di pwede magtagumpay ang mga Santos. Kapag nagtagumpay sila ngayon, ang pamilya natin, wala nang magandang araw. Tay, may paraan ako. Kapitan, patutunayan ko, gumagamit lang ng demonyong kapangyarihan para magpanggap na bayani. Impostor! Bata, subukan mo ko. Isang tunay na laban. Kung bayani ka talaga, takot ka bang matalo ako? General, 1 milya pa po. Sa paligsahan na po. Anong nangyayari? Mukhang ang lantang ulap. Nakaramdam na ng lakas ng bayani. Habulin nyo! Doon natin mahahanap ang bayani! Opo! Tay, tara na. Hindi ba't panlalamang to? Di sanay si Mig sa sandata. Tingnan mo si Ramon. Ang paghawak niya sa palakol, parang kutsara tinidor lang. Si Migs, mapapatunayan pa kaya niya? Ay, kung nandito lang sana ang lantang ulap. Hoy, probinsyano, baka bago pa tayo maglaban, masaktan ka na sa sarili mo? Tama ng satsat! Punyeta! Hanggang kailan ka mapapanggap? Migs! Mali pala ang hinala ko. Imposibleng siya ang tagapagligtas ng bayan. Kilala sa Timog Bayan ang lakas ng palakol ko. Tingnan natin kung paano ka lalaban. Mamatay ka na. Migs, ingat! Mix, ipapakita ko sa'yo. Tandaan mo to. Nasa kamay na ang lantang ulap! Sinong makakatapat? Ang bayani muling nagbalik! Tingnan natin ngayon kung sino pang maninira sa alagad ko. Di ba yan ang lantang ulap? Di ba ang lantang ulap ang bayani lang ang amo? Siya na nga ba ang bayani? Mukhang ang langit ay kakampi ng Pamilya Santos. Tito, pigilan niyo sila! Isa na naman pakanayan nila! Oo nga kuya, ang mananalo ngayon ay magiging puno ng bayan at magiging kinatawan ng Republika ng Pilipinas laban sa mga pirata ng anino. Paano natin to hahayaan sa Pamilya Santos? Ang nakakita lang sa lantang ulap ay ang general at ang reyna. Pareho lang tayo. Sa seremonya lang, maliwanag ang nakita. Paano mo masasabi na ito na nga ang sa bayani, ang lantang ulap? Kahit ano pa, nanalo ang pamangkin ko.
Ang galing niya, kitang-kita ng lahat. Hindi siya ng cheat, walang kwenta. Tama, tanggapin ang talo. Ano masasabi nyo? Ang galing talaga ng diskarte niya. I-anunsyo na ang resulta. Teka, bigla na lang may lumitaw na sandata. At sinasabi mong walang mahika? Bantay! Dakpin niyo siya. Hindi ako nandaya. Bigla ka nagtawag na sandata. Ipaliwanag mo. Ikaw! Wala ka pang maisip na palusot, no? Hayaan mo, sasabihin ko. Si Ramon Hernandez ang unang pwesto. Walang hiya ka. Sa harap ko pa, magpapalusot ka? Wala nang saysay. Kung sino mananalo, sila na magdedesisyon. Oo nga. Ngayon, pag may kapangyarihan ng opisyal, sa mga tao na lang sila nagpapasikat. Wala na bang katarungan? Makinig kayo! Kung may reklamo kayo sa akin, lumapit kayo. Ang bulungan nyo sa baba, hindi ko marinig. Sabi ko na nga ba, madali lang pag may koneksyon. Relax, nandito ang tito mo. Ang karangalan natin, hindi maagaw ng mga santos. Pantay! Dalhin ang salotado para sa paglilitis. Teka, magpapalusot ka ba? Kung ayaw ninyong umatras, dalhin nyo na kami ni Ramon sabay. Bago ang laban, nakita ko siyang uminom ng itim na pildoras. Kalokohan! Sinong nakakita? Kung hindi ka nandaya, sumama ka sa akin sa paglilitis. Tutal, sa'yo naman talaga ang unang pwesto. Walang makakakuha niyan. Ikaw! Dahil di ka naging unang pwesto, gusto mong idamay ang iba. Ang tulad mong walang hiya, kahit anong gawin mo, hindi mo maaabot ang antas ng mga marangal. Ilang dekada ka ng opisyal. Puro salita ng kabutihan. Tinatawanan mo kong probinsyano, isang mangmang. Pero para sa karangalan at kapangyarihan, binabaliktad ang katotohanan, binabalewala ang totoo. Sa tingin ko, ang tulad mong marangal, ang tunay na walang hiya. Ikaw! Hulihin niyo na siya! Pito! Ang dilim ng mundo! Mga opisyal lang ang pwedeng lumabag sa batas para manira ng inosente. Akala ko, pag napatunayan ni Miguel ang galing niya, walang problema. Pero tong mga bulok na opisyal, hindi pa rin nagbabago. Grabe! Galit na si Tatay Lito! Ngayon, para sa mga ninuno niya. Tuturuan ko siya ng leksyon! Andigan! Tulungan mo ako! Tumabi! Kundi, walang pinipili ang espada. Tita? Ipapaliwanag ko mamaya. Sino kayo? At sino ka para magtanong? Sa Kapitan Hernandez ka ganyan? Gusto mo na mamatay? Kayo ang gusto na mamatay! Ikaw, dito ka lang. Tingnan natin kung sinong mangangahas sa'yo. Tita, bakit parang ibang tao si Tito Lito? Galit si Tito Lito. Ganyan siya. Walang makakapigil. Sanayin mo na lang. Hanggang na matanda, pinamunuan ng gobyerno to. Isang pagsusulit sa martial arts. Sino ka ba sa akala mo para manggulo dito? Manggugulo kami ngayon. Ano magagawa mo? Ang lakas ng loob nyo! Pinaglalaban nyo ang gobyerno! Iulat ko to sa general! Uubusin namin ang lahi nyo! Kahit ang anak ng Garcia, hindi mangangahas sa akin. Hanggang na tao! Pinapahiya mo ang general! Alis! Yan lang! Sana di na lang ako gumalaw. Sayang lang sa oras. Halika sa harap. Tingnan natin kung sinong mangangahas sa'yo. Walang galang! Sumusuway ka para usahan kita para sa gobyerno! Tiga! Ang general! Ako po si Garcia. Nagpupugay sa 2 puno ng bayan. General, nagkakamali po ba kayo?
Bakit po kayo lumuluhod sa dalawang hamak na to? Gago! Mga bulag na walang hiya! Silang dalawang mga alamat na mandirigma. Si Huo Fei Yan ang dalawang espada. Si Han Buji ang hari ng impyerno. Ang pulo ng bayan, hinirang ng matandang hari. Pinakamataas na ranggo, ang kapayapaan ng Republika ng Pilipinas, sila ang nagkamit niyan. At kayong mga hamak, inaapi nyo sila, lumuhod at humingi ng tawad. Mga puno ng bayan, nagkamali po ako. Ang alamat niyo pong pumatay ng milyon-milyon sa Republika ay kilala ng lahat. Ngayong nakita ko na kayo, talagang bulag po ako. Hindi ko kayo nakilala. Parusahan niyo po ako. Puno ng bayan, General. Mali po kami. Patawarin niyo po kami. Mga walang hiya! Akala nyo, sapat na ang pagsisisi? Si Miguel, may kapansanan mula pagkabata. Dapat siyang kaawaan. Pero inapin nyo pa. At hindi pa kayo tumigil. Tinawag nyo siyang walang kwenta. Pero lihim nyo namang ninakaw ang kanyang tagumpay. At sinumbatan pa kayong nandaya. Hindi ito paligsahan. Isang sabwadan to. Para saktan ng inosente. Makinig kayo! Ang protektahan ng bayan, hindi para kayong magyabang dito at apihin ang mga tao! General Garcia, ayon sa batas ng Pilipinas, ano ang parusa sa kanila? Naintindihan. Wala nang ari-arian ng pamilya Hernandez. Tanggalin si Victor Hernandez bilang general. Ang buong pamilya nila, dalhin sa korte ng katarungan para parusahan. Opo, General. Dalhin sila. Mga puno ng bayan, dahil si Miguel Santos ay mahusay sa inyong paningin, nais ko siyang turuan. Ituturo ko siya sa elite camp. Tiyak na magiging dakila siya. Ano po ang masasabi ninyo? Bata ng Garcia, ang lolo mo noon. Naging pinakamahusay sa paligsahan. Ako rin ang nagpalakas sa kanya. Ngayon, si Migs ay alagad ko. Sabihin mo nga, ikaw ba ang magtuturo sa kanya o siya ang magtuturo sa'yo? Ako, si General Garcia. Nais kong maging alagad ni Miguel Santos para tulungan akong labanan ang pirata ng anino. Anong nangyayari? Ako na ang guro ng general? General, tumayo na po kayo. Tagbigyan mo na siya. Alagad ko rin ang lolo niya. Magkasing edad lang kayo. Kung hindi mo siya papayagan na maging guro niya, hindi na siya tatayo. Sige, tumayo ka na. Lantang ulap! Bakit nasa inyo ang lantang ulap? Sumugod lang ito sa akin. Sa wakas, nahanap ko na kayo! Makinig kayo! Siya ang hinahanap ko bilang tagapagligtas ng bayan. Hindi lang siya ang kampeon ng paligsahan. Isasama ko rin siya sa korte para parangalan. General, sandali po! General, hindi ba't padalos-dalos yan? May patakaran ng paligsahan. Kahit sinong gustong manalo, dapat dumaan sa pagsubo. Isa pa, di pa napapatunayan ang pagdududa sa kanya. Walang galang! Binukwesto nyo ang general? Hindi kami ang may mali. Nakita nyo naman kanina, ang gobyerno nagpasikat lang para manloko, di ba? Ngayon, paano pa natin malalaman ang totoo? General! Alata namang nag-aaway sila! Dapat silang hulihin agad! General, gusto lang namin ng patas na laban. Anong mali doon? Ang mga to, di matanggap ang talo. General, dahil naging patas ka kanina, dapat din na yun na alamin muna ang totoo bago magpasya. Kung hindi, baka hindi kayo paniwalaan. Tama ba ako? Tama! Oo nga! May punto kayo. Ako si Miguel Santos. Sino? Mag-ingat po! Sumusuway ang mga Hernandez! Nag-aakla sila! Mamatay ka na! Junior! Junior!
Ang lakas! Siya nga ang bayani! Takbo! Junior! Typho! Junior! Anong klaseng lakas yan? Sa mahigit 100 taon, ang kayang manalo sa isang galaw ay isa na sa 1 milyong henyong martial artist. Ang lakas na to, nakakatakot. Sa lahat, ang Timog Bayan Martial Arts Selection ay opisyal ng tapos. Malinaw na ang resulta. Ang unang pwesto, si Miguel Santos ng Pamilya Santos. May tutol ba? Magaling! Nagkamali po ako. Nakita ko ang lakas ng bayani. Sapat na ang buhay ko! Ang lakas ng bayani at ang danggal ng Pamilya Santos. Siguradong sila ang magiging pinakamalakas sa Republika. Ang martial arts ng Santos, may tagapagmana na rin. Kaling! Walang kwenta! Tingnan mo si Miguel. Tingnan mo sarili mo. Ay, matuto ka kay Miguel. Narinig mo? Opo. Guro, ang lahat ng kawal sa Elite Camp ay handan-handa na. Sa utos nyo lang, sasama kami sa inyo sa training ground para sa laban sa hangganan sa susunod na buwan. For the tournament. Tama. Ayaw na ng Reyna na makipagpatayan sa pirata ng Anino. Kaya tinanggap niya ang hamon ng mga pirata. Sa sining ng Pilipinas, tinatakot sila. Parang di na sila manggulo sa ating hangganan. Migs, naglihim kami at naghanap sa'yo ng maraming taon. At patagong ininsayo ka para sa araw na ito. Tagapapaligtas nga pala ako ng bayan. Anak, tinago namin sa'yo dahil baka mahanap ka ng mga pirata at mapahamak. Ngayon, sa wakas, ginamit mo na ang lakas ng bayani. Oras na para kumilos ka. Mga guro, kumula kayo. Wala ang Miguel na nandito ngayon. General, sasama ako sa inyo. Pero, Nix, wag ka na mag-atubili. May kailangan ka sa training ground. Pero kailangan kong umuwi muna. Ililigtas ko si nanay. Ang tanga ni Garcia. Nagpadala pa ng mga basurang humuli sa atin. Hasa pa sila. Anak, pangako, tulungan mo ko. Ipaghiganti mo ko. Bumalik na ang bayani! May pag-asa na tayo! Hayop na yan. Inagaw ang karanalan ko. Pinatay pa ang kapatid at tito ko. Sa isang gabi, bumagsak ang pamilya namin. Wala nang natira sa amin. Isusumbat ko sa kanya ng 100 beses. Kalma lang. Itong galit, ipaghihiganti natin. Kung ayaw nila sa atin dito, may ibang lugar para sa atin. Dahil walang awa ang gobyerno, magpapakampi na tayo sa mga pirata ng bansa ng Anino. Tay, ang galing nyo para sa mga Santos. Pinagpapatay nila tayo. Pagsisisihan nila to. Miguel Santos. Ipagbabayad kita ng dugo. Nay, nagawa ko. Naging unang pwesto ako. Anak ko, mabuti. Oo nga po, bukas daw po, si Don Santos ay mapupunta ng seremonya para formal na salubungin si Ginoo Santos at ilagda sa talaan ng pamilya. Pupunta raw po ang lahat ng matatanda sa pamilya. Tsaka, ang buong bayan daw po ay nagsasabi na si Ginoo Santos talaga ang anak ni Tito Segundo.
Siya lang daw po ang karapat-dapat sa pamumuno ng pamilya Santos. Huwag kang magsalita ng ganyan. Labas! Opo. Halika, Migs. Migs, gusto ko lang mabuhay ka ng maayos. Ang pamumuno ay magdudulot na ng kamatayan. Huwag mong hawakan! Nay, ano po bang nangyayari? Noon, ang pamumuno ay hindi napunta sa tiyo mo. Kaya matagal siyang nagdamdam. Kaya, nang ang tatay mo ay namatay, agad niyang kinuha ang pamumuno. Takot akong saktan ka niya. Kaya dali-dali kitang inalis sa pamilya Santos. Ayokong sa puso mo magtanim ng galit. Kaya di ko sinabi. Pinapagalitan mo ba ako? Nay, paano naman po? Ang sinabi niyo po, tatandaan ko po. Mabuti. Bukas, siguradong babanggitin ng mga matatanda ang pagiging tagapagmana mo. Mag-ingat kang sumagot. Sige po. Alam ko na. Hindi ka lang basta-basta babalik. Pinag-aagawan mo pa rin palang pamumuno. Sasabihan ko si tatay. Don Maligno. Pinayuhan niyo kaming magbago, pero nagmatigas kami. Ngayon, desidido na kami. Pinamumunuan ko ang buong pamilya Hernandez na sumapi sa inyo. Maglilingkod kami sa bansa ng anino hanggang kamatayan. Maglilingkod kami sa bansa ng anino hanggang kamatayan. Kalma lang. Hindi pa ako pumapayag. Bigla kayong nagbago. Sasapira sa bansa ng anino. Paano ko malalaman kung totoo o peke? Don Maligno, bago kami sumapi sa inyo, nagsanay na ako sa sikreto ng anino. Ang tapat kong puso, saksi ang araw at buwan. Walang patunay. Kung tapat kayo, pumunta kayo sa Republika ng Pilipinas at hulihin ang isang babae. Dapat may talento sa martial arts, may pambihirang buto. Kulang na lang ng isa at matututo na ako ng pambihirang sikreto. Pagkatapos, maging bayani kayo ng bansa ng anino at may lugar kayo rito. Madali lang yan. Mayroon namang isa sa pamilya Santos. Yung batang babaeng yun. Don, madali lang po. Sa loob ng 2 araw, ibibigay ko po siya. Magaling. Kunin. Ito ang Peudoras ng kamatayan. Sa loob ng kalahating oras, lalo kayong lalakas. Baka makatulong ito sa inyo na mahuli siya. Salamat po, Don Maligno. Ang pamilya Hernandez ay tapat sa inyo hanggang kamatayan. Tapat po kami hanggang kamatayan. Ngayon sa simbahan ng Santos, may idaradag sa angkan. Si Miguel Santos sa ika-15 henerasyon sa mga ninuno. Tay, nagbalik na ako. Ang pulo ng Santos, maglunsad, magalay at yumuko. Miguel, halika. Taka, hayan si Miguel na maglunsad. Tama. Ngayong nagbalik si Miguel, dapat niyang makuha ang pwesto ng tatay niya. Magpaiwan ka na. Mga lolo, nakauwi na po kami ni nanay.
Napakasaya na po namin. Huwag na po. Miguel, tama na. Sa'yo na ang pamumuno. Walang pwedeng lumabang sa patakaran. Patakaran? Bakit noon hindi niyo ipinasa sa tatay ko ang pamumuno? Siya ang panganay! Pata, sumunod ka! Kahit panganay ang tatay mo, ayaw niyang matuto. Ang talento niya sa martial arts ay malayong malayo sa timo. Pangalawa, ang Santos sa kabutihan namumuno at sa lakas nagwawakas ang gulo. Pero masyadong marahas ang tatay mo. Kung sa kanya ay pinasa ang pamumuno, marami lang tayong kaaway at mapapahamak ang pamilya. Mga lolo, bata pa po ako. Kulang sa karanasan. Mas mabuti po kung si Tito ang maghari. Huwag ka nang umarte! Alam ko, kasabwat mo ang mga lolo para agawin ang pamumuno! Walang hiya! Ano? Tay! Sabi ko na po sa inyo kagabi, may masamang balak ang batang yan. Di pa rin kayo naniniwala. Huwag na po kayong maging mahina. Miguel, sayang. Pinagkatiwalaan pa kita. Di ko akalain. Lagot! Si Senyorita Maricel, dinukot na mga Hernandez! Kinuha nila! Sinundan din ni Mrs. Santos! Ano? Kira! Migs, huwag mo kong alalahanin. Nag-ensayo ako kasamang tatay mo. Iligtas mo na ang kapatid mo. Teka! Matandang walang iya. Patay ka. Miguel, utang mo sa mga Hernandez. Oras na magbayad. Masyado kang maagang nagdiwang. May gabay na ako. Nung nasa ring, napasukan ka na ng malas ko. Kaya pala. Nakita mo, ang lakas ko ngayon. Nandidiri ka ba sa akin? Pinag-aagawan mo si tatay sa pamumuno! Mamatay ka na rito! Kapatid ko, ako ang magiligtas! Tigil! Tita Reyes, bakit kayo nandito? Narinig naming may gulo ang mga Hernandez, kaya kami naparito. Mika! Sa Bamboo Grove sa Kanluran, Makalawa, maglaban tayo hanggang kamatayan. Kundi, hinding-hindi mo na siya makikita. Migs, ayos ka lang ba? Tama nga ang hinala ko. Mas lalo nang nagpalakas sa mga Hernandez sa masamang sining ng bansa ng Anino. At saka, lalo pa silang lumalakas. Mga walang hiya sa bansa ng Anino. Nagtipon sila ng libong kaluluwa para sa masamang gamot. Kaya naman, kinakain ito ang lakas ng bayani ni Migs. Paano na tayo rito? Isa na lang ang paraan. Pupunta si Meg sa dojo para kunin ang isa pang sinaunang agimat. Ang agimat ng tagumpay. Para tuluyang maalis ang malas. Migs, kailangan mong makuha ang kayamanang yan. May hinala na ako kung bakit nila dinukot si Maricel. Tara, may dadalhin akong lugar. Tito. Nang mamatay ang tatay mo, dito siya inilibing. Utos to ng lolo mo.
Ang mga Santos, dito lahat inilibing. Para laging maalala ang daan-daang libong bayani. Daang libong bayani. Migs, hindi ka pa isinilang noon. 25 taon na. Nakuha ang baybayin ng Timog Kanluran. Ang lolo mo, kasama ang pamilya at ang mga kababayan, ipinaglaban ng bayan sa mga pirata. 400,000 buhay ang nawala. Pero hindi sila naging sapat. Kinuha nila ang libu-libong dalaga para sa masamang gamot. Sa bantayog na to, hindi mailalagda ang lahat ng pangalan at luha. Pero Migs, tandaan mo ang kanilang kahihiyan. Itanim sa puso at pigilan ang ganitong trahedya. Tiwala lang po, tita. Ang bayan, ang pamilya. Sa mga pirata, magbabayad sila. Mix, sumama ka kay General Garcia sa training grounds. Kunin mo agad ang agimat ng tagumpay para hindi kumalat ang maling henerasyon sa katawan mo. Training grounds? Hindi mo alam. Nung laban 25 taon nang nakalipas, may ibang pakay ang mga pirata. At yun ay ang kunin ang agimat ng tagumpay. Ang tatay ko, para ilihim ang agimat, itinago niya ito sa training grounds, sa isang kuwebang nasa likod. Sige, maaari po ba kayo ang magdala? Tito po. Ito na. Pero ikaw at ang iyong pamilya lang ang makakakuha nito. Ang iba ay mag-aantay lang dito. Ito ay patakaran ng aking ama. Ang bayani at ang pamilya niya lang ang makakakuha ng agimat ng tagumpay. Tita, mga guro, maghintay na lang po kayo dito. Babalik ako agad. Teka, sa loob ng kuwebang to, hindi natin alam ang lagay. Sasamahan kita, para sigurado. Tara. Tito, yun na siguro agimat ng tagumpay. Titingnan ko. Tito, nahanap ko na. Huwag mo kong sisisihin. Agima ng tagumpay. Hinding-hindi ko yan ibibigay sa'yo para agawin ang pamumuno ko. Tito, hindi ko gustong agawin ang pamumuno. Napapalusot ka pa! Makinig ka! Ako ang panganay ng Santos. Akin lang dapat ang pamumuno. At ikaw, parang tatay mo, paulit-ulit na gustong agawin to. Bakit? Bakit niyo ako lahat pinapahirapan? Kuya, nagkakamali ka. Pamilya tayo. Bakit tayo magkakapatay? Anong mali ko? Parang si tatay kayo. Kayong lahat. Minamaliit niyo ako. Sabi niyo, di ako bagay maging puno. Pero, binuhos ko ang buhay ko sa pamilya. Kahit walang gantimpala, may pinaghirapan naman, di ba? Bakit? Bakit pagbalik ng batang to, pinalitan niya ako? Bakit? Kuya, nakalimutan mo na ba? 18 taon na. Yung laban sa ring. Ikaw dapat ang lumaban. Pero, ang ranggo ni Eduardo Hernandez ay mas mataas sa'yo. Natakot si Tito Segundo na masaktan ka. Kaya siya ang lumaban kahit may sakit. Para sa'yo siya, kaya siya namatay. Sa puso namin ni Tito Segundo, ikaw ang aming pinakamamahal na kuya. Ang pamilyang ito ay sa ating lahat. Wala nang paki kung sinong puno. Ang mahalaga
ay sama-sama nating protektahan ang pamilya. Kuya, huwag na nating ulitin ang pagpatay sa isa't isa. Pwede ba? Hindi! Huwag niyo kong lokohin! May agimat ng tagumpay na ako! Walang magagawa sa akin ng lantang ulap! Ang pamumuno ng Santos ay sa akin lang! Lagot, mukhang kapag may kumuha ng agimat ng tagumpay, magkakagulong ang lahat. Tara na! May agimat ng tagumpay ako. Hindi ako masasaktan. Kayo ang mag-alala. Migs, wala ng oras. Tara na! Pero si Tito... Tara. Alis! Kahit mamatay pa ako rito, hindi ko kailangan ng awa mo. Naawa ako sa tatay ko. Namatay ang tatay ko para iligtas ka. Ayokong masayang ang sakripisyo niya. Alis na! Anak, mali ang akala ko sa'yo. Bulag ako sa mata't puso. Wala ng oras. Tara na! Bakit wala pa sila, Migs? Guguho na! Ililigtas ko sila! Teka! Tay! Ito na ba ang ganap na gising na katawan ng bayani? Ang alagad ng agimat. Sa tamang panahon ay magiging dragon! Kayong lahat, sumama kayo sa akin para lipurin ang pugad ng mga pirata ng Anino! Bitawan mo ko! Mahal na hari ng Anino, lumabas ka! Tulungan mo kong maging immortal. Para sa bansa ng Anino at para sakupin ang mundo. Si Raulo ka! May karma ka! Karma? Para lang yan sa mga mahihina. Isang dahilan para maniwala sa sarili. Kung may karma talaga, hindi kita mahuhuli. Hanggang sa kamatayan, di kita palalampasin. Mahal na hari ng Anino. Ngayon, ialay ko ang matapang na Maricel, si Maricel Santos. Ito na kamaskara. Sino naman ang leader? Kung hindi ako nagkakamali, siya ang leader ng pirata ng bansa ng Anino, 25 taon nang nakaraan, si Maligno. Hindi ko akalain na buhay pa siya. Mukhang itong laban na pinasimulan ng mga pirata ay hindi lang isang simpleng laban. Tama. Ang hangganan sa Timog Kanluran ay mukhang payapa ng ilang taon. Pero ang lahi nilang yan ay laging mapag-away at may pagtingin sa kapangyarihan. Baka may iba silang plano. Ngayon, kailangang hanapin ang pugad ni Maligno. Buti na lang, naunahan ninyo. At naghiwalay na ang mga tauhan. Pinapunta si General Garcia na palibutan ng bundok at hanapin ang pugad nila. Kahit kanon, Mix, uwak kang magpapakampante. Isa pa,
Ramdam ko ang masamang kapangyarihan niya at lalo pang lumakas. Siguradong handa siya. Ngayong nandito na kayo, lumabas na kayo. Takot kayo? Kuya Miguel! Kalma. Ililigtas ka namin. May daan ka sa langit, pero sa impyerno ka pa pumasok. Miguel Santos, akala mo ba makakalabas ka pa rito ng buhay? Gago, hindi mo ba ako kilala? Nandito ako! Ikaw ang dapat mag-alala. Mga puno ng bayan ng Pilipinas, kumusta na kayo? Matagal na kayong duwag. Di ko akalain na nagpalaki kayo ng ganitong basura. Asa ka? Pag naglaban na, malalaman mo ang lakas ng bayani. Bayani? Ano mayon? Nahawaan na rin ng kamatayan. Ngayon, baka ang kamatayan ay kumapit na sa buto niya. Isang mahinang tulad niya, naging guro pa ng general at pinuno ng mga bantay sa hangganan. Siya, nasa posisyong yan. Kapag tinalo ko siya, hindi ba't ako na ang mag-uutos sa 16 na lungsod ng Timog Kanluran? Haha! 2 araw nang nakaraan, gamit ko lang ang 30% ng lakas ko. Milubog na kita sa sarili mong dumi. Basurang tulad mo, karapat-dapat bang maging pinuno ng mga bantay sa hangganan? Kahit sino lang ay pwedeng umupo sa pwestong yan. Ang inyong Republika ng Pilipinas, malapit nang bumagsak. Walang hiya! Ang mga Hernandez noon ay mga bayani rin! Paano nyo nagawa ang isang taksil? Kasalanan niya ng Republika! Bulag sila! Basura ang pinahalagahan! At tayo, itinapon lang na parang basura! Wala pa akong nakitang! Kasing kapal lang mukha mo! Anong bayani? Isang hamak lang ng anak ko. Tinalo ka ng anak ko sa 30% lang. Ngayon, ako ang kalaban mo. 10% lang. Hangal na matanda! Itaw! Hindi kailangan ng bayani. Mapapahiya kita. Walang kwenta! Sige na! Ako na! Kaka, tingnan mo, itim ang labi nila at namumutla ang noo. Sa ilang sandali lang, dumami ang lakas nila ng libo-libo. Mukhang uminom sila ng pildoras ni Maligno. Ang sumpa ni Maligno ay mas malala pa sa dati. Nasa antas na sila na lampas sa aming inasahan. Mukhang iba na sila sa dati. Talagang salot ang mga Santos. Kagaya ng mga Santos, kapag may gulo, nasa likod lang kayo, mga duwag. Teka, hayaan niyo akong subukan sila. Hoy, tanda! Ikaw at yung walang kwenta, sugod na! Tutal, na yon, walang makakalabas! Ako na! Huwag padalos-dalos. Gumagamit sila ng masamang mahika. Lalo silang lumakas at paulit-ulit ka nilang ginagatong. Siguradong may patibong sila. Ano to? Si Tito Lito, ginagamit yan para pigilan ng masamang aura. Hindi mo alam, itong kanang binti niya, isang sipa, isang dugo. Ang mga Hernandez, naghahanap ng kamatayan. Ang pinakamalakas sa Pilipinas, ang hari ng impyerno, ay haharap sa ilang tauhan ko lang. Pag kumalat to, sinong maniniwala? Tay, magiging parte na tayo ng kasaysayan. Napilitan nating ang puno ng bayan na harapin tayo. Daan-daan lang po, ha? Para di masyadong mapahiya ang mga matatanda. Matanda, ikaw ang puno ng bayan. Lagi mong sinasabing traidor ako. Sabihin mo, kung matalo kita, hindi ba't ikaw ang habambuhay na salot ng bayan? Subukan mo. Subukan mo ko. Wag na makipagtalo sa matanda. Uminom na tayo ng gamot ni Don Maligno.
Bakit pa tayo matatakot sa kanya? Iho, hindi pa tapos. Huwag kang padalos-dalos. Nagsisisi ka. Matandang to! Patay na! Ang tapang mo pa rin! Waste it! May ibubuga ka pala! Matandang to! Papahirapan kita! Tay. Hoy, tanda! Papatayin kita! Hey! Hey! Para sa akin, magiganti ka. Hey. Lakas ng kadiliman. Oras na. Tanga! Gamitin mo na ang sekreto kong galaw. Huwag mo ngayaang hadlangan ng mga tarantadong yan ang seremonya. Hoy, tanda! Ikaw muna. Tapos kayong lahat, isa-isa, puputulin ko't ipapakain sa aso. Teka! Iligtas niyo si Maricel. Ako na sa kanya. Bilis! Wala ng oras! Grabe ang pasamaan niya. Wala ng pag-asa. Ililigtas niyo siya? Sa akin muna kayo. Ikaw na lang ang natitira sa mga Hernandez. Hindi ka pa ba titigil? Manahimik! Kung di lang ako natalo sa pilyang laban, hindi sana ako nagkaganito! Mula nang uminom ka ng masamang gamot, wala nang atrasan. Ikaw ang nagkasala sa sarili mo. Manahimik! Tinalo na! Halos mamatay ka sa akin dati! Bitawan niyo ako! Mga hayop kayo! Sige! 3 atake. Tapos na. Payag ka? Miguel Santos! 2 araw lang, ang galing mong mangako ay lalo pang lumalakas. Sa loob mo ngayon, puno na ng masamang enerhiya ko. Huwag nang pag-usapan ng 3. Kung makayanan mo ang isang atake ko, ikaw na ang panalo. Si Ramon, lubos na nalulong. Mix, kaya mo ba siya? Imposible! Ang masamang enerhiya mo, wala na. Oo, ano? Payag ka na? Imposible! Ang masamang enerhiya mo, imposibleng mawala ng ganyan kabilis. Mga matandang to, ano bang ginawa niyo sa kanya? Kalma lang. May mas nakakagulat pa. Tito Lito. Iligtas niyo muna si Maricel. Ako na sa kanya. Magingat ka. Ano? Takot ka? Gusto mo? Bigyan kita ng isa pang pagkakataon? Di ba sabi mo? Basta masangga ko ang isang atake mo, talo ka na? Kung ganon, kahit bigyan pa kita ng 3 atake, baka di ka pa rin manalo. Tumahimik! Kanina, nagpabaya lang ako. Subukan mo! Isang huling laban! Ngayon, hayaan ang tatana. Sige. Ibabalik ko sa'yo yan. Kapag nasangga mo ang isang atake ko,
Talo na ako. Mamatay ka na! Hayop ka! Tumoble ang lakas ko. Kahit na tinanggal mo ang kasamaan at bumabalik ang lakas mo. Paano ako hindi makaiwas sa isang atake mo? Ano to? Ang alamat na agimat ng tagumpay? May punto ka. Tunay kang tagapagmanang bayani. Pati ang agimat ng tagumpay, kinilala kang amo. Kahit ang dalawang guru mo ay nakakabasa ng tadhana, hindi nila ito nakuha. Si Don Maligno, siya ang kanilang kamatayan. Nahulaan niya ang lahat. Siya. Pinadala niya ako para iligaw kayo rito. Mamamatay na kayo. Lagot. Isang pain lang ba si Maricel? Nasa panganib sila Tito Lito. Sabihin mo, anong pakana niya? Huli ka na. Mamamatay ka na. Nasaan si Maligno? Hayaan na, iligtas muna sila. Teka, baka pati Bongto. Nasaan sila? Mag-ingat! Buti na lang, kasing galing mo pa rin. Kung hindi, kahit patayin kita ngayon, wala ring saya. 25 taon ang nakaraan, hindi ka natalo. Ngayon, isang sipa lang, sa impyerno ka na. Hilos nasira mo ang aking kahinaan noon. Ngayon, babawi ako sa'yo kasama ang interes. Basura, ka na 25 taon ang nakaraan. Basura ka pa rin. Tama na! Dapat nasa hukay ka na. Ipapahukay na kita ngayon. Walang hiya! Walang patas sa digmaan. Natalo ka dahil masyado kang matuwid. Hindi tulad ko. Resulta lang ang habol ko. Ako ang kalaban mo! Di ko akalain. Ano pang ibubuga mo? Sige, laban! Magpagaling na kayo! Maginggat ka. Bata, kay bilis mong magamit ang lakas ng bayani. Sa totoo lang, henyo ka rin. Kung sasama ka sa akin at maglingkod sa bansa ng anino, pangako ko, habang buhay kang mayaman. O ano? Pinatay mo ang mga kababayan ko at hinalay ang bayan ko! Sa bayan at pamilya ko, paano ako magiging kakampi mo? Asa ka! Sayang, henyo ka pa naman. Sayang, hindi ka marunong tumingin. Kung ganun, ako na mismo ang papatay sa'yo.
Ang makalaban ako, iilan lang. Pero hanggang dito ka na lang. Hanging ulan, hamog, lumitaw! Mahal na aninyo, tulungan akong lipulin ang demonyo. Maghintay ka. Magkikita tayo ulit. Kuya Miguel! Maricel! Tigil! Saan mo dadalhin si Maricel? Ang kandang palapas. Punso. Ang galing mo kanina, ha? Kuya, matagal mo na palang nakita. Sinadyo mo lang na di ka tumulong, no? Gusto mo lang akong gamitin para bantaan si Kuya Miguel, no? Ano ngayon? Inagaw niyo sa tatay ko ang pamumuno. Mababait ba kayo? Tigil. Pinahihirapan mo ang sarili mong kapatid. Tao ka pa ba? Ako. Ginawa ko nga. Ano ngayon? Tama na, kuya. Kuya, nanginginig ang kamay mo. Tumigil ka! Anong gagawin mo? Ikaw pa ang nagtatanong. Ang pamumuno ay dapat sa tatay ko. Kami ng tatay ko, matagal naming pinaghirapan to. Bakit pagdating mo, lahat sa'yo na? Dapat sa Tito Segundo ang pamumuno. Kaya ibalit na ang pamumuno kay Kuya Miguel. Dapat lang yan. Hindi natin pwedeng agawin ang pamumuno. Manahimik ka! Tama na. Sabihin mo, ano ba talaga ang gusto mo? Simple lang. Sa kasulatan ng pamumuno, sa pagpasa ng pwesto, pirmahan mo. At sirain mo ang lakas mo. At sirain ang iyong galing. At pakakawalan kita. Huwag! Kapag ganyan, tiyak na ang mga matatanda ay ipapasa sa tatay ko ang pamumuno. Bakit mo ko tinitingnan? Huwag mo nang patagalin! Kuya Miguel, huwag! Manahimik ka! Para sa pangarap ni tatay. Akala mo ba, hindi kita isasakripisyo? Taga Santos naman talaga ako, kaya may kinalaman ako sa pamilya Santos. Kung hindi lang kayo ni tatay naging duwag noon, paano namatay si Tito para sa pamilya Santos? Kung mapupunta ang pamilya Santos sa inyo ni tatay, sayang lang ang buhay ni Tito. Akala mo ba hindi ko kaya na patayin ka? Hindi ako tulad ni tatay na may pusong babae. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako, Kuya Miguel. Dahil sa serbisyo ni Tito sa pamilya Santos at sa lahat ng sakripisyo niya, palalagpasin kita. Magpakabuti ka na lang. Bakit hindi ka pa rin tumitigil? Kuya, magkadugo tayo. Bakit tayo nag-aaway? Dapat tayong magtulungan o tayong magpatayan. Mayula si General Garcia. Ulot! Sabihin mo, Ang hamon ng mga pirata ng anino ay panglilindang lang. Habang inaasikaso natin si Don Maligno, naghanda sila ng hukbo. Ngayon, nasa labas na sila ng West Gate. Ang dalawang puno ng bayan ay lumaban na sa kanila. Ano? Bakit di ka pa rin nagigising? Nasa paanan na ang kaaway. Nagpapatayan pa rin tayo. Akala mo ba ako ang nanalo? Pareho tayong talo. Maricel, alagaan mo si nanay at tita. dalhin mo ko kay General Garcia. Opo. Kung di ka pa rin sang-ayon,
Kung di ka pa rin sang-ayon, hanapin mo ko sa labanan. Magdalo tayo. Tingnan natin kung sinong mas maraming mapapatay. Mga kasama, sumama sa akin at wasakin ang pugad ng mga pirata ng anino!